Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo po tayo ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At ngayong linggo, binibigyang diin po ng ating liturhiya ang presensya ni Kristo. Pinapaalam po sa atin na magpasa hanggang ngayon, ang Diyos ay nananatili po sa atin. Nananatili po sa atin. Ngayong araw, inihikayat po tayo ni San Lucas, yung author ng Gospel, na tingnan ang mga pangyayari sa dalawang alagad na patungong Emmaus. Ang Emmaus po ay nasa kanlurang bahagi ng Jerusalem. Nang ibig po sabihin, palabas po sila sa Jerusalem. And during this time, yung mga disipulo, itong dalawang disipulong ito, I believe, ay nagugulumihanan sa mga nangyari. Gulong-gulo yung puso't isipan. At sa ganitong panahon, normally ang nangingibabaw yung nararamdaman natin. Habang sila'y naglalakad, sumabay po si Jesus. At dahil yung focus nila ay yung mga pangyayari, hindi nila nakilala agad si Jesus. At habang sila'y nag-uusap-usap, dalawang mahalagang bagay po ang ginawa ni Jesus. Ano ito? Una, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ang lahat na sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya mula pa kay Moises hanggang sa lahat ng sinulat ng mga propeta. Yan ang unang ginawa ni Jesus. Pangalawa, since inimbitahan siyang manatili sa kanila, habang sila'y nasa hapag, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpuri at pinirapiraso niya ito at ibinigay sa kanila. Sa pamamagitan nitong dalawang bagay na ginawa ni Jesus, naliwanagan po ang dalawang alagad at nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala niya sila. Itong ginawa ni Jesus actually, tumutukoy po sa banal na misa. Specifically, sa basic structure ng banal na misa. Ano ang basic structure ng banal na misa? Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. Si Jesus, pinaliwanag niyang salita. Tapos, pinaghati-hati ang tinapay. Nagpuri sa Diyos. Liturgy of the Eucharist. Ayon po sa isang aklat, Christ is present in His Word since it is He Himself who speaks when the Holy Scriptures are read. Matatagpuan po ito sa Sacrosanctum Concilium number 7. Pag pinapahayag po ang salita ng Diyos, it is Christ Himself who is speaking to us. Ano pa ang sabi? He is present in the Eucharistic species, bread and wine. Sa tinapay na tinatanggap natin, present po ang Panginoon na nagbibigay ng lakas sa atin. Alam nyo sa gospel na ito, inyo pong narinig ang paanyaya ng mga alagad. Manatili po kayo, tumuloy po kayo sa amin. Ang nakakatuwa is that, hindi lang po si Jesus nanatili sa kanila, nananatili siya magpasa hanggang ngayon sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. Tinutuhanan po ni Jesus. That's how much He loves us. Nanatili po siya sa atin hanggang ngayon. Ano kaya ang imbitasyon sa ating lahat? Ano kaya? Well, para sa ating nandito, iniimbitahan po tayo ni Jesus na namnamin natin ang kanyang kabutihan sa banal na misang ito. Na kung saan,
pinapaliwanag niya ang salita ng Diyos na kung saan ibinabahagi niya ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan gaya ng naramdaman ng dalawang alagad, sadyang maliliwanagan tayo at mabubuksan ang ating mga mata at mas makikilala natin siya. At sa atin din naman na nandito ngayon, pinapaalalahanan po tayo na yung mga wala dito, imbitahan din po natin. Nang sa ganon ay makaranas sila sa presensya ng ating Panginoon.